Amen. Hallelujah. Mga minamahal, tayo muna'y dumalangin sa ating mahal na Panginoon, sa ating aralin sa hapong ito mga kapatid ko. Itaas po natin ang ating mga kamay. Mga minamahal, sama-sama tayong dumalangin. Hingin natin ang gabay ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, na tayo pagpalain muli ng kanyang mga salita, minamahal. Dakila't mapagpala po naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, O Diyos, napakadakila ng iyong pag-ibig sa aming lahat, O Diyos, sa araw na ito. Mahal na Panginoon, salamat po, O Diyos, sa iyong mga anak. Muli, tinipon po ninyo, mahal na Panginoon, sa dakong ito, pang aming kang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Mahal na Panginoon, kapuri-puri, O Diyos, ang iyong kadakilaan sa aming buhay. Ang mambanal, O Diyos, hindi namin mabilang ang mga pagpapala, O Diyos, na pinagkalumos sa amin, bunga ng panalangin, na beloved Honorable Pastor Will de Estrada Almeda, your end-time prophet, O God. Minsan padalangin namin, O Diyos, sa mga sandaling ito, iunawang kabayan na balingkod sa ganakin. Wala akong magagawa, ikaw aking inaasahan. O Diyos, langisan mo ang salita ang mambanal, alisin mo ang pag-aalinlangan ng iyong mga anak na aming tagapakinig sa mga sandaling ito. Sama-sama namin sinasaway lahat ng uri ng hadlang sa aming kalagitnaan. Unbelief and doubt, cast out in the name of Jesus. In Jesus' name. Isang malakas na praise the Lord. Amen. God bless you po mga minamahal. Makabalik tayo sa ating mga upuan mga kapatid ko. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Bagong lahat, nais ko munang magpaabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating pong nagmamahal na Diyos, ating mabait na Ama sa langit. Amen. Ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga mahal. And I give double honor, respect sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. Mga mahal ang kanyang butihing mga anak, the Almeda children, the whole Almeda family, at mga minamahal sa aking mga kasama sa lugar na ito, ating mga preachers, mga elders po natin, ating mga awit manunugtog sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran, at especially sa ating mga baguhan ngayon, sa ating mga bisita ngayon. Welcome po kayo sa ating mga gawain. Mga mahal, purihin ang dakilang Diyos. At ang araw na ito, mga mahal, ay bumabati po ko at higit sa lahat, mga kapatid, ating beloved Honorable Evangelist Pastor Will de Estrada Almeda ng Happy Father's Day po, ating beloved Honorable Pastor. We love you so much po, mga mahal. Hallelujah. Ganun din po sa lahat ng mga ama ng tahanan sa ating buong church, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Around the globe. Say praise the Lord, mga kapatid. Happy Father's Day po sa inyong lahat, mga minamahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At muli, mga minamahal ko, bigyan natin ng kahalagahan yung ating mga ama ng tahanan sa mga sandaling ito. Ibigay po natin ang araw na ito para sa kanila. Amen. Praise the Lord. Yung mga minamahal, purihin ang mahal na Panginoon, mga kapatid. At tayo po, mga minamahal, ay ako rin po, mga minamahal, ay nagpapasalamat at beloved Honorable Stan Pastor, mga mahal, sa kanilang mga aral at turo sa atin, at hindi natin malilimutan, mga mahal. Hallelujah. Mga kapatid, ang ating minamahal, ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Amen. Hallelujah. At mga minamahal, tayo po dumako, mga kapatid, sa ating pong pag-aaral ng salita ng dakilang Diyos sa mga sandaling ito. Simulan po natin sa 1 Kings chapter 2, verse 1 to 3. Mga mahal, basahin po natin. Purihin ang mga Panginoon. Book of 1 Kings chapter 2, verse 1 to 3. Now the days of David drew nigh that he should die, and he charged Solomon his son, saying, I go the way of all the earth. Be thou strong therefore, and show thyself a man, and keep the charge of the Lord thy God, to walk in his ways, to keep his statutes and his commandments, and his judgments, and his testimonies, as it is written in the law of Moses, that thou mayest prosper in all that thou doest, and whithersoever thou turnest thyself. Amen. Amen. Purihin ang mahal na Panginoon. Tagalog po. Ayon sa unang hari, 2:1 hanggang 3. Ang mga araw nga ni David na ikamamatay ay nalalapit at kanyang ibiniling kay Solomon na kanyang anak na sinabi, Ako'y yumayaon ng lakad ng buong lupa, ikaw magpalakas nga at magpakalalaki. At iyong ingatan ang bilin ng Panginoon mong Diyos na lumakad sa kanyang mga daan, na ingatan ang kanyang mga palatuntunan, ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga kahatulan, at ang kanyang mga patotoo ayon sa nasusulat sa kautusan ni Moises
upang ikaw ay guminhawa sa lahat ng iyong ginagawa at saan ka man pumihit. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos, ang kanyang mga salita, ang kanyang pagpalain mga minamahal sa mga araw na ito, sa mga oras na ito. Amen. Mga mahal, ating pong title mga kapatid ko ay A Father for God. A Father for God. Isang ama para sa dakilang Diyos natin, mga minamahal. Lahat po ng mga ama ng tahanan magsabing, Praise the Lord. Mga minamahal, purihin ang mahal ng Panginoon. A Father for God, mga kapatid. Ang mga araw ni David, mga minamahal, ay nalalapit na yung kanyang kamatayan, ang panahon na ito. At ang kanyang ginawa, mga kapatid ko, habang siya po ay naghihintay ng kanyang kamatayan, ibinilin po kay Solomon na kanyang anak, mga minamahal, ng napakahalagang bagay, mga kapatid ko. Amen. Mahalaga, mga minamahal, meron tayong ama na may takot sa Diyos. Amen po ba, mga kapatid? At sabi rito, mga minamahal, iyong ingatan ang bili ng Panginoon mong Diyos na lumakad sa kanyang mga daan at ingatan ang kanyang mga palatuntunan, ang kanyang mga utos at ang kanyang mga kahatulan at ang kanyang mga patutuo ayon sa nasusulat sa kautusan ni Moses upang ikaw ay guminhawa sa lahat ng iyong ginagawa at saan ka man pumihit. Nung panahon po na si David po ay matanda na, nalalapit na po yung kanyang kamatayan, siya po yung nagbilin, mga minamahal, sa kanyang anak na si Haring Solomon. Unang kanyang binanggit, mga minamahal, to be strong in the Lord. Solomon, magpakalakas-kas sa mahal na Panginoon. Amen? Pangalawa, mga minamahal, to prove himself to be a man, na siya po ay magpakalalaki para sa Diyos. Amen? Praise the Lord! Siya ay magpakalalaki para sa Diyos sapagkat, mga minamahal ko, si Solomon po ang tatayo bilang mamumuno, mga minamahal, sa Israel nung panahon na iyon. At lahat po ng pinagdaanan po ng kanyang ama ay kanyang pagdadaanan, mga kapatid. Kaya pag ang ama po ay nagpayo sa kanyang anak, mga minamahal ko, kinakailangan sundin natin yon. Sapagkat ibig sabihin nun, mga minamahal, kaya ka pinapayuhan, ay darating po ang panahon, whether you like it or not, mga minamahal, ay isusuot mo yung sapatos ng iyong ama. Ang ibig sabihin nun, mga kapatid ko, ay gagampanan mo yung gampanin ng iyong ama. Na kung iyong ama, mga minamahal, ay nakikita mong grabe siyang magsakripisyo, mga kapatid, sa pagpapalaki sa iyo, mga minamahal, ay ganon din po ang ating gagawin, mga kapatid, bilang mga anak. Amen po ba? Pangatlo, mga minamahal, na kanya pong binilin sa kanyang anak ay to keep the commandments of the Lord. Solomon, ingatan mo ang utos ng mahal na Panginoon. Sabi niya, mga kapatid. Iningatan ni Solomon, mga minamahal, sapagkat ibinilin po ni King David na kanyang ama na ingatan mo, Solomon, ang bilin ng mahal na Panginoon. Yan ang pinakamahalaga at importante yan, mga kapatid. So pinagpala po si Solomon, mga minamahal, sapagkat siya po'y nagkaroon ng amang si David na may takot sa Diyos. Amen. Pinagpala siya sapagkat ang kanyang ama, ang mga minamahal, ay sumunod po sa palatuntunan ng dakilang Diyos natin, na bagaman minsang nagkamali si King David, mga minamahal ko, sa kanyang buhay. Subalit, nakita natin, mga minamahal, na kahit na nahulog si David, mga minamahal, ay ang dakilang Diyos pa rin ang kanyang saklolo at takbuhan. Amen po ba? Siya po'y nagpatuloy na umasa sa habag at biyaya ng ating dakilang Diyos, mga kapatid ko. Kaya tinagurian siyang a man after God's own heart. Inisip ko, mga minamahal, at pinag-aralan, mga kapatid, nagkasala si David, mga minamahal, pero siya po ay tinagurian pa rin a man after God's own heart. Unang-una, mga minamahal, ang dakilang Diyos ay punong-puno siya ng biyaya at mapagpatawad. Lahat magsabing amen? Sa mga tao sa pusong nagsisisi sa kanilang mga kasalanan at nanunumbalik. Amen? Pangalawa, mga minamahal, kaya po siya hindi inalis, mga kapatid ko, bilang mga minamahal, lingkod ng dakilang Diyos ay dahil, bakit Bakit mga minamahal, anong dahilan? Dahil si David, mga minamahal, ay masyado siyang gumagalang sa man of God na si
Prophet King Saul, mga minamahal, I mean. Masyado niyang ginalang at nirespeto, mga minamahal ko, yung nilangisan ng mahal na Panginoon, si Haring Saul. Naalala niyo ba, mga kapatid ko, nung siya po ay papatayin ni King Saul, mga minamahal, dahil sa inggit ni King Saul kay David, sapagkat ayaw ni Saul na maagaw, mga minamahal, yung kanyang kaharian. Papatayin po si King David, mga minamahal ko, at isang pagkakataon na si King Saul po ay nakatulog sa kuweba, at si David, mga minamahal, ay nakalapit kay Saul, at pinunit niya ang laylayan ng damit ni Saul, mga mahal, bilang patutuo na siya po'y nakalapit kay Saul. Sabi ng tauhan niya, David, eto na, binigay ng pagkakataon, patayin na natin si Saul, sapagkat siya'y nagmimithi ng iyong buhay. Sabi ni David, huwag mong gawin yan. Hindi ko kayang salingin ang nilangisan ng Diyos. Amen. Amen. Hindi ko kayang lapastanganin ang nilangisan ng dakilang Diyos. Yun ang nakita ng ating mahal na Panginoon, mga mahal. Amen? Kaya sa mga panahon na ito, mga kapatid, sa ating panahon, sa lahat po ng mga pinagpalang anak ng Diyos, bakit sila pinagpala? Sapagkat, mga minamahal ko, minamahal natin ang ating beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda. Amen? Praise the Lord! Kaya mga minamahal, kung nais natin mga kapatid, mga ama ng tahanan, tawagin din tayong a man after God's own heart. Mga minamahal, pakinggan po ninyo ang ating pag-aaral, mga kapatid ko. Si King David po ay nagbigay ng payo kung paano magiging tao ng Diyos sa respeto, mga kapatid, sa mga nakakatanda sa kanya. Ibig sabihin, hindi siya naaralan ng kanyang ama. Amen po. Hindi siya nakinig sa payo ng kanyang magulang. Amen? Mga minamahal, kagabi ako po'y nasa Bagbugalyon Crusades. At nagsalita po roon, mga minamahal, yung barangay captain, mga kapatid. At ang kanyang sinasabi, mga minamahal, habang siya po, mga minamahal, ay nagsasalita, mga kapatid ko, na siya po ay humahanga, mga minamahal, sa ating gawain, sa Jesus Miracle Crusade, sa pangunguna ng ating beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda. Amen. Bakit nakikita niya, mga mahal? Yung mga tao ng Jesus Miracle Crusade ay mga respetado. Amen ba? Kagalang-galang ang kilos, malinis. Amen. Praise the Lord. Kaya mga minamahal, panatilihin natin yung ganon, mga kapatid ko. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Mga mahal, ang iba po naman ay ang mga ibang pamilya ay wala pong nakagisnang ama ng tahanan. Maagang namatay yung kanilang mga ama. Kaya po, mga minamahal, hindi po sila nahuhubog sa magandang asal, mga kapatid ko. Ang iba po, wala po silang nakagisnang ama, mga minamahal, nung sila po isilang, mga kapatid. No? Mga minamahal, wala silang amang espiritual, mga minamahal, sa kanilang mga bahay, mga kapatid. So, sa mga minamahal, take heed to your counselor. Mag-ingat po tayo kung sino po yung tagapayo natin, mga minamahal, kung sino po yung palagi nating pinapakinggan. Mga kapatid, nakikinig po ba kayo? Mag-ingat po tayo, mga minamahal, kung sino po yung mga nagpapayo sa atin, nagbibigay ng payo, at kung sino po, mga minamahal ko, yung ating pinapakinggan. Unang-una po, mga kapatid, dapat makikita mo, may takot sa Diyos yan. Amen? Dapat may takot sa dakilang Diyos. Sabi nga ng Hebreo chapter 3 verse 12, tingnan nyo, pinag-iingat tayo, mga mahal. Hebrews chapter 3 verse 12. Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. Amen. Sa aklat ng mga Hebreo, Kapitulo 3, versikulo 12, magsipag-ingat kayo, mga kapatid, baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo ng isang pusong masama na walang pananampalataya na naghiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. Magsipag-ingat kayo, sabi ni Apostol Pablo. Baka meron sa inyong nagpapakilalang kapatid, pero ang kanya palang gusto mangin mahal ay ihiwalay ka sa buhay na Diyos, mga kapatid ko. Ilayo ka sa pananampalataya, sabi rito. Kaya situit po, nang itinuturo, mga minamahal ko, ay ang pagkatakot sa dakilang Diyos. Amen po? Kaya pag sinabi ng yung
ng iyong mga kaibigan, mga minamahal, huwag ka nang dumalo. Total naman, lagi kang dumadalo. Ngayon lang, Panginoon mahal. Naku, delikado po yan, mga kapatid. Praise the Lord! Pag may nagpapayo sa inyo, Panginoon mahal, huwag mong ganong paniwalaan yung preacher nyo naman. Iba na ang panahon ngayon, Panginoon mahal. Nakakatakot na po yan. Ingatan po natin yon. Amen? Mga minamahal. See to it, mga kapatid, na tayo po hindi mahihiwalay sa buhay na Diyos, mga minamahal. Yung kasama mo, yung nagbibigay ng counsel sa iyo, wala pong ginagawa, kundi palakasin ka sa pananampalataya. Amen ba? Kapag may pagsubok ka, may problema ka, may mahal, kapatid, natural yan. Normal lang yan, magpatuloy ka. Amen po? Magbibigay sa iyo yan ng magandang patotoo. Amen mahal, kapag na-overcome mo yan. Amen? Praise the Lord! Panginoon mahal, at makikita natin mga kapatid ko na tinuturuan ka ng pagkatakot sa dakilang Diyos. Ang pagkatakot kasi sa dakilang Diyos ay pampahaba ng buhay eh. Fountain of life. Tingnan niyo ang talata. Proverbs chapter 14, verse 26 and 27 po. Proverbs chapter 14, verse 26 to 27. The crown of the wise is their riches, but the foolishness of fools is folly. A true witness delivers souls. Proverbs 14. Proverbs 14, verse 26 and 27. Book of Proverbs chapter 14, chapter 26 to 27. No. Proverbs chapter 14, verse 26 and 27. Proverbs 14, verse 26 and 27. In the fear of the Lord is strong confidence, and his children shall have a place of refuge. The fear of the Lord is a fountain of life, Right. to depart from the snares of death. Amen. Hallelujah. Ayon sa Kawikaan 14, 26 hanggang 27. Ang pagkatakot sa Panginoon ay may matibay na pagkakatiwala at ang kanyang mga anak ay magkakaroon ng dakong kalungan. Amen. Right. Ang pagkatakot sa Panginoon ay bukal ng kabuhayan upang humiwalay sa mga silo ng kamatayan. Purihin ang dakilang Diyos. God bless you po. Panginoon mahal, sabi rito, kapag may pagkatakot tayo sa mahal na Panginoon, mayroon tayong matibay na pagkakatiwala at ang ating mga anak, sabi rito, magkakaroon ng dakong kanlungan. Ibig sabihin, maganda ang goal nila. Magiging maganda ang future nila na ating mga anak kapag ang magulang ay may takot sa mahal na Panginoon. At dapat itinuturo ng ama ng tahanan sa mga anak yung may mga tungkulin kayo mga anak sa ating dakilang Diyos. Dapat ito ang tinuturo natin sa mga anak natin, hindi po yung Mobile Legend. Hindi po yung mga online games, mga minamahal. Nauubos ang oras niyo dyan, mga kabataan. Hindi nyo alam, mga kapatid ko, nasasayang ang inyong panahon. Mga mahal, makakapahamak sa ating buhay yan. Amen. Dapat, mga minamahal, itinuturo ng magulang, mga kapatid, sa mga anak, na darating ang panahon, mga minamahal, meron tayong tungkulin sa dakilang Diyos na gagampanan. Ecclesiastes chapter 12, verse 13. Pakinggan po ninyo, mga mahal. Book of Ecclesiastes chapter 12, verse 13. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Amen. Sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 12, versikulo 13, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Amen. Ang tao raw, mga minamahal, may conclusion. Ang tao, mga kapatid ko, may katapusan. Matatapos lahat, mga kapatid. Titigil ang hininga natin, mga minamahal ko, hindi tayo ang magpapatigil nito, kundi ang dakilang Diyos natin. At hindi natin alam kung kailan. Amen po ba, mga kapatid? At ang kamatayan, mga minamahal, hindi po pang matanda ito. Ang kamatayan po mula sa pagkasanggol, mga minamahal, adolescence, youth, mga kapatid, hanggang doon sa pagtanda mo, mga minamahal. Si Mr. Kamatayan, hindi natin alam kailan sasalakay. Kaya sinasabi sa atin ang talatang ito na bawat isa sa atin, mula sa mga kabataan hanggang sa mga magulang, meron tayong mga tungkulin gagampanan. Amen ba?
na sa ayaw at sa gusto natin, gagampanan natin, mga kapatid. Ano sabi rito, mga mahal? Ito ang wakas ng bagay. Lahat magwawakas. Lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Mga minamahal ko. Amen? Ito ang buong katungkulan natin sa mundong ito, mga kapatid ko. Fear God and keep His commandments. Kaya mas nakakabuti po na ang tagapayo mo, yung salita ng dakilang Diyos at yung spiritual leader mo. Amen? Mas paniwalaan mo yung spiritual leader mo, o mahal, na nilagay ng dakilang Diyos, mga kapatid. Amen? Bago yung ibang tao. Praise the Lord! Kasi ang ituturo sa iyo niyan, mga mahal, ay pure Word of God. So listen to your God. Amen? Listen to the Word of God. Amen po ba? Praise the Lord! Dahil ang advice po ng salita ng dakilang Diyos, siya po ang magiging guide mo tungo sa buhay at kabuhayan. Yan po ang magpapaganda ng future natin, yung Word of God. Amen? So, next mga minamahal, beware of evil companion, mga minamahal ko. Yan. Mag-ingat tayo doon, mga kapatid. Yung mga nakakasama natin, mga minamahal, na makapagpapahamak sa atin, they will entice you to do evil, mga kapatid. Tingnan nyo. Lalo na yung mga minamahal, may mga barkada tayo sa sanlibutan, mga kapatid. Christian na tayo po ay nasa liwanag na, tayo po ay mga anak na ng Diyos, pero mahilig pa tayong makipagbarkada sa mga nakikipag-inuman, may mga ginagawang mga bisyo, mga minamahal ko, nakikiayon pa rin tayo sa sanlibutan, kahit tayo po ay anak na ng Diyos, mga minamahal ko, naku po, yan ang magbibigay sa atin ng kasamaan sa buhay. Proverbs chapter 1, verse 10 and 11, tingnan natin. Proverbs chapter 1, verse 10 and 11. My son, if sinners entice thee, consent thou not. If they say, come with us, let us lay wait for blood, let us work privily for the innocent without cause. Tagalog, mga mahal. Ayon sa Kawikaan 1:10 hanggang 11. Anak ko, kung ikaw ay hikayatin ng mga makasalanan, huwag mong tulutan. Amen. Kung kanilang sabihin, sumama ka sa amin, tayo magsibakay sa pagbububo ng dugo, tayo magkubli ng silo ng walang anumang kadahilanan na walang sala. Amen. Tingnan nyo, mga minamahal ko. Nakikinig po ba kayo, mga kapatid? Anak ko, kung ikaw ay hikayatin ng mga makasalanan, huwag mong tulutan. Dapat, mga minamahal ko, meron tayong mga kaibigang mga sanlibutan, mga kapatid, dalhin natin sa kabutihan. Dalhin natin sa church. Amen ba? Hindi tayo ang pinapangaralan. Hindi yung tayo po ang binibigyan ng advice. Tayo po, mga minamahal, yung aakayin nila, mga kapatid, sa kanilang mga ginagawang kasalanan. Hindi po ganon. Be wise, mga minamahal. Magpakatalino tayo, mga kapatid ko. Amen po ba? Mga minamahal, dapat ikaw ang magwagi dyan. Bakit? Ikaw ang may Kristo sa puso, siya wala. Amen ba? Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga minamahal ko. Hallelujah. So, choose your friends carefully. Carefully, mga minamahal. For evil company, sabi ng Bible, can corrupt. Tingnan yung sinabi ng Biblia. 1 Corinthians chapter 15, verse 33, mga kapatid ko. 1 Corinthians chapter 15, verse 33. Be not deceived. Evil communications corrupt good manners. Amen. Amen. Tingnan nyo, okay naman. Sa aklat ng mga unang taga-Korinto, Kapitulo 15, versikulo 33, huwag kayong padaya, ang masamang kasama ay sumisira ng magandang ugali. Tingnan nyo, mga kapatid ko. Ang masasamang kasama raw ay sumisira ng magandang ugali, mga kapatid. So take heed to your goal. Isa pa ito. Take heed to your goal. Mag-ingat tayo kung ano yung ating patutunguhan Maging mapanuri po tayo, mga minamahal, sa mga plano natin sa ating mga buhay. Amen. Suriin nating maigi, pag-aralan nating maigi, mga minamahal, kung saan ba tayo tumutungo. Kung saan ba tayo dinadala ng mga paang ito. Saan ba tayo dinadala ng mga desisyon natin. Amen ba? Praise the Lord.
So seek wisdom and understanding, mga mahal. Kinakailangan dalawa, wisdom and understanding, mga kapatid. Saan natin masusumpungan ng wisdom and understanding? Sa Word of God. Amen? Ituring natin itong higit pa sa silver and gold, yung Word of God. Sa Proverbs chapter 8 verse 11, 10 to 11, Proverbs chapter 8 verse 10 to 11, mga mahal, katulad daw ito, mga kapatid, higitan natin. Tanggapin natin, mga mahal, ang turo ng mahal na Panginoon, sabi ng banal na kasulatan, sapagat higit pa ito, mga minamahal, sa dalisay na ginto, mga kapatid. Tingnan natin, basahin natin. Proverbs chapter 8, verse 10 and 11. Receive my instruction, and not silver, and knowledge rather than choice gold. For wisdom is better than rubies, and all the things that may be desired are not to be compared to it. Amen. Ayon sa Kawikaan 8, Gis, versikulo 11. Tanggapin mo ang aking turo at huwag pilak. At ang kaalaman ay higit kaysa dalisay na ginto, sapagkat ang karunungan ay maigi kaysa mga rubi, at lahat ng mga bagay na mananasa ay hindi matutulad sa Kanya. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid. Lahat magsabing, praise the Lord, mga mahal. Tanggapin mo ang aking turo, sabi ng talatang ito, mga kapatid. Huwag pilak. Kaalaman ang piliin natin, mga mahal. Huwag dalisay na ginto. Naalala niyo ba si Solomon? Si Haring Solomon? Mga minamahal, hiningi niya ay matalinong puso para sa Israel, para sa glory ng mahal na Panginoon. Amen? Sabi ng dakilang Diyos, mga mahal, hindi mo hiningi ang yaman. Solomon, hindi mo hiningi ang buhay ng iyong mga kaaway. Hindi mo hiningi ang buhay ng mga loved ones mo. Hiningi mo yung matalinong puso. Pero, ang mga bagay na hindi mo hiningi, ibibigay ko rin sa iyo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Praise the Lord! Pag inuna natin ang dakilang Diyos, mga minamahal, idaragdag na lang ng dakilang Diyos sa atin ang lahat ng bagay na kailangan natin. Amen po? Kaya napakapalad po natin, mga kapatid. Sabi po, mga minamahal ko ng talatang 11, sapagat ang karunungan ay maigi kaysa mga rubi, at lahat ng mga bagay na mananasa mo sa mundo, mga minamahal, ay hindi matutulad, mga kapatid, sa wisdom and knowledge galing po sa Word of God. Kaya napakapalad po natin, binigyan tayo ng dakilang Diyos natin, ng beloved honorable pastor natin, amen? Na nagturo sa atin, may mahal, kung paano natin pinahalagahan ang salita ng Diyos. Amen ba? Na ang kalinga ng beloved honorable pastor natin, may mahal, higit pa sa magulang natin. Amen? Higit pa sa magulang natin sa laman. Hindi tayo pinabayaan sa kanilang mga panalangin. Amen po? Na yung kanilang panalangin, mga mahal, ito po yung nag-alis sa atin sa lusak ng kasalanan. Ito po yung nagpagaling sa ating mga karamdaman. Ito po yung naghumango sa atin sa ating karukuhan. Karukuhan, mga minamahal ko. Dahil po ito sa kanilang mga teaching. Dahil ito sa kanilang mga prayer and fasting. Pinagpala ang buhay natin. Amen? Sabi nga ng Jeremiah chapter 3 verse 15, mga minamahal, ang totoong tao ng Diyos, lingkod ng Diyos, ay nagtuturo sa iyo ng knowledge and understanding. Tingnan nyo, Jeremiah 3:15. Jeremiah chapter 3, verse 15. And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Amen. Amen. Jeremias 3:15. At bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kalaman at unawa. Amen. Bibigyan ko kayo ng mga pastor, mga minamahal, mula sa aking puso. Sabi ng English eh. Praise the Lord. So mga minamahal, kinakailangan po mga kapatid ko, makinig tayo ng mabuti. Amen? Nasain natin laging dumalo. Huwag tayong mag-absent, mga kapatid. Praise the Lord! Yung mga minamahal, makakabuti sa atin sa ating mga buhay, mga kapatid ko. Ano pa, mga minamahal ko, ang nais nating malaman tungkol po sa mga ama ng tahanan, mga kapatid. Take heed to your relationship, mga minamahal. Bakit nawawasak ang pamilya? Bakit nasisira ang pamilya, mga minamahal?
dahil nagkakaroon po ng third party. The woman who would entice you but destroy you in the end, sino yon? Avoid the harlot. Mga tatay, mga minamahal, mga ama ng tahanan, mga kapatid, kung noong panahon na hindi tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon, wala pong pumapansin sa atin, mga minamahal. Yung ating mga wife, mga kapatid, ang kasama natin. Pero once na naging Kristiyano ka, nagkaroon ka ng Espiritu ng Diyos, nagkaroon ka ng kaalaman sa Word of God, mga minamahal, magtataka ka, mga kapatid ko. Marami nang aaligid sa iyo. Amen po? Kaya avoid natin, mga minamahal. Ingatan po natin ito, mga kapatid. Tayo po na mga ama ng tahanan, para lang tayo sa ating wife. Amen ba? Praise the Lord! Basahin natin Proverbs chapter 5, verse 1 to 5. At itatalo natin sa 8 hanggang 13. Proverbs chapter 5, verse 1 to 5, then 8 to 13. My son, attend unto my wisdom, and bow thine ear to my understanding, that thou mayest regard discretion, and that thy lips may keep knowledge. For the lips... Excuse me. Proverbs chapter 5, verse 1 to 5. At itatalo natin sa 8 hanggang 13. Okay po. Tuloy. Proverbs chapter 5, verse 1 to 5, then 8 and 13. No. Start mo na lang sa 3. Verse 3. For the lips of a stranger, Ito po sa verse 3, for the lips of a stranger woman drop as a honeycomb, and her mouth is smoother than oil. But her end is bitter as wormwood, sharp as a two-edged sword. Her feet go down to death. Her steps take hold on hell. Verse 8, remove thy way far from her, and come not nigh the door of her house, lest thou give thine honor unto others, and thy years unto the cruel. Lest strangers be filled with thy wealth, and thy labors be in the house of a stranger. And thou mourn at the last, when thy flesh and thy body are consumed. And say, how have I hated instruction, and my heart despised reproof, and have not obeyed the voice of my teachers, right. nor inclined mine ear to them that instructed me. Amen. Amen. Hallelujah. Tagalog, beloved. Verse 3 po. Start tayo sa verse 3. Proverbs chapter 5. Ayon sa Kawikaan 5, 3 hanggang 5. Sapagkat ang mga labi ng masamang babae ay tumutulo ng pulot, at ang kanyang bibig ay madulas kaysa langis. Ngunit ang kanyang huling wakas ay mapait kaysa ahenho, matalas na parang tabak na may talim sa magkabila. Ang kanyang mga paa ay nagsisibaha sa kamatayan. Ang kanyang mga hakbang ay nagsisiwasak sa Sheol. Nagsisihawak sa Sheol. 8 hanggang 15. Hayo mo ang iyong lakad sa kanya, at huwag kang lumapit sa pintuan ng kanyang bahay. Baka mo ibigay ang iyong karangalan sa iba, at ang iyong mga taon sa mga mabaksik. Baka nga di kilalang babae ay mapuno ng iyong kalakasan, at ang inyong mga pinangalan ay mapasabahay ng kaapid, at ikaw ay manangis sa iyong huling wakas pagka ang iyong laman at ang iyong katawan ay natunaw. 12, at inyong sabihin, bakit ko kinayamutan ang turo at hinamak ang aking puso ang saway, at hindi ko man sinunod ang tinig ng aking mga tagapagturo, at ikiniling ko kuman ang aking pakinig sa kanila ng mga nagturo sa akin. Ako'y malapit sa lahat ng kasamaan sa gitna ng kapisanan ng kapulungan. 15,
uminom ka ng tubig sa iyong sariling tipunan ng tubig at magsiagos sa tubig ng iyong sariling balon. Amen. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Lahat po magsabing, praise the Lord, mga kapatid ko. Ingat daw tayo, mga minamahal, sa mga bagay na ito at magdalanginan tayo, mga kapatid ko. Amen? May mahal sapagkat mga minamahal ko, kaliwat kanan po ang tukso, mga kapatid. Lalo na, may mahal, kapag mainit ka na naglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay. Sisiluin ka, may mahal. Sisilain ka. Mga kapatid ko, sabi rito, may mahal, ilayo mo ang iyong lakad sa Kanya. Mga kapatid, tinutukso ka, mga mahal. Meron ka ng kabiyak, meron ka ng wife, mga kapatid ko, tinutukso ka. Ilayo mo ang iyong lakad sa Kanya, sabi rito. Huwag kang lumapit sa pintuan ng Kanyang bahay. Baka mo ibigay ang iyong karangalan sa iba at ang iyong mga taon sa mga mabagsik. Baka ang mga hindi kilalang babae ay mapuno ng iyong kalakasan at ang iyong mga pinagpagalan ay mapasabahay ng kaapid. At ikaw ay manangis sa iyong huling wakas pagka ang iyong laman at ang iyong katawan ay natunaw. At iyong sabihin, bakit ko kinayamutan ng turo? Bakit ko kinayamutan ng turo? Bakit hinama ko ng aking puso ang saway? Tingnan niyo rito, mga mahal. Ni hindi ko man sinunod ang tinig ng aking mga tagapagturo o ikiling ko man ang aking pakinig sa kanila na mga nagturo sa akin. Iyan po, mga minamahal ko, ang mangyayari kapag hindi tayo tumatanggap ng turo. Amen ba? Meron naman, mga mahal, nagpapakounsel sa amin. Ang bigat ng problema, mga mahal, umiiyak na po, mga kapatid, hindi na makakain sa problema. Pagkatapos magpapakounsel po sa amin, mga mahal, simple lang, mga kapatid ko, ang aming sasabihin. Mag-fasting ka lang ng 5 days sa prayer ng ating beloved honorable pastor. Malulutas yan sa pangalan ni Jesus. Amen. Pero ang nakakalungkot, mga mahal, pag alis, mga kapatid ko, hindi susundin yung payo ng mga preachers. Bakit ka pa nagpa-counsel kung hindi mo susundin? Amen ba? Kaya ka lumapit sa preachers, mga mahal, dahil alam mo na wala ka nang magagawang paraan sa iyong problema. Hindi mo na kaya ang problema. Amen ba? Praise the Lord. Kahit pa magpatong-patong ang subpuena mo, kahit ba, mga mahal, magpatong-patong yung mga bounce check mo, mga mahal, napakalaki ng problema, mga kapatid ko. Pero kapag pinayo ng mga spiritual leaders, mga mahal, kahit gaano ka simple, sundin mo lang. Obedience is better than sacrifice. Amen? Praise the Lord. Tinitingnan ng dakilang Diyos dyan, yung iyong pagsunod, mga mahal. Yung iyong pananampalataya sa Word of God, mga kapatid. Amen? Kaya nakalungkot, mga mahal, minsan pag nagpapakounsel, pagkatapos, mga kapatid, hindi naman susundin. Yung sarili din yan, mga minamahal ko, diskarte yung kanyang gagawin. So ano nangyari? Nawawala sila sa Diyos. Nagbabackslide tuloy, mga mahal. Hindi matulungan ng panalangin. Bakit, mga kapatid? Hindi tumatanggap ng payo. Amen ba? Hindi tumatanggap ng turo, mga mahal. Ganyan kahalaga yon. Kaya, mga kapatid ko, minsan sasabihin natin, mga kapatid, kaibigan ko lang naman kaibigan din naman ng wife ko to Kaibigan namin to, kumari ko nga O sige. Kumari. Tikluin ka ng diablo dyan. Amen ba? Tikluin ka ng diablo, may mahal. Ako, mga kapatid, napakadelikado. May mahal, baka sabihin mo sa huli, mga kapatid ko, pag wala na, may mahal, nandyan na yung parusa ng dakilang Diyos. Sabihin mo, bakit hindi ko sinunod yung turo sa akin? Bakit hindi ko sinunod yung payo sa akin, may mahal? Amen? So mga kapatid ko, paano natin mapapatibay ang pamilyang Kristiyano? Paano natin mapapatibay, mga minamahal, yung relasyon sa mag-asawa, mga kapatid? Ano ba ang gusto ng dakilang Diyos sa mga ama ng tahanan? Number 1, God wants a man who will love his wife. Love your wife. Ibigin nyo ang inyong mga asawa. Amen po. Lahat ng misis magsabing, praise the Lord. Bagay mahal, tingnan nyo. Sabi nga napakinggan ko, mga mahal, Father's Day ngayon. Araw natin ngayon, mga ama ng tahanan, kaya dapat walang maglalaba. Amen? Mali yun. Mali yun.
kinakailangan mga minamahal, lalo mong tulungan si wife. Amen ba? Praise the Lord. Nalulugod ang dakilang Diyos sa mga ama ng tahanan na umiibig lamang sa iisang asawa. Amen. Ephesians chapter 5, verse 25. Ayun, mahal, tingnan natin. Ephesians chapter 5, verse 25. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Tagalog po, beloved. Sa aklat ng taga-Efeso, Kapitulo 5, versikulo 25, mga lalaki, ibigin ninyo inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at binigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Inuutos sa atin, mga kapatid ko, ng salita ng dakilang Diyos. Husbands, love your wives. Mga ama, sabi rito, ibigin nyo inyong asawa, mga kapatid ko. Katulad ng pag-ibig ni Kristo, o yun mahal, sa iglesia. So mga minamahal, pakinggan nyo ito, mga kapatid. 1 Peter chapter 3, verse 7, ihanda po natin. Husband, giving honor unto the wife, that your prayers, o yun mahal, listen to this, that your prayers be not hindered. O yun mahal, tingnan nyo, huwag nyong awayan si wife, huwag nating awayan si wife, o yun mahal, dahil kapag inaway nyo yan, mga kapatid ko, walang panalangin na makarating sa langit. Mga mahal, basahin natin. 1 Peter chapter 3, verse 7. Likewise, ye husbands, dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife, as unto the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers be not hindered. Amen. Tingnan niyo mo yun, mahal. Ayon sa unang Pedro 3, versikulo 7. Gayun din naman, kayong mga lalaki, magsipamahay kayong kasama ng inyong asawa ayon sa pagkakilala na pakundanganan ang babae na gaya ng marupok na sisidlan. Yamang kayo na may kasamang takapagmana ng biyaya ng kabuhayan upang ang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan. Ano sabi ron, may mahal? Upang ang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan. Kapag inaaway mo lagi yan, may mahal, wala kayong panalangin na makakarating sa langit. Kaya, sinong maghihirapan? Sinong mahirapan? Si husband. Amen? Walang blessing na darating. Amen po ba? Lahat po ng husband magsabing, praise the Lord. Hallelujah. So mga kapatid, mga minamahal, if you abuse your wife, mga kapatid ko, if you ignore your wife, if you disloyal to your wife, you are wasting your time to pray. You are wasting your time in the house of God. And nothing you do is going to prosper. Amen? Mga minamahal ko, yan pala mga kapatid ang nagiging dahilan kung bakit nagpapatuloy ang kahirapan minsan sa ibang mga pamilya, mga minamahal, na kahit naglilingkod na tayo sa mahal na Panginoon natin. Amen? Kung iniisip mo mga minamahal, pag lumayo yung aking wife, baka naman ito'y pag hindi ko binantayan ng 24 hours ito, baka naman magloko. Mga minamahal, kung may tiwala ka sa mahal na Panginoon, mga kapatid, walang problema eh. Kahit hindi mo siya makita, papaluin siya ng Diyos. Di ba? Amen? Kung ano yung tanim, yun ang anihin eh. Amen po ba? Kaya mga mahal, dapat magtiwala tayo sa isa't isa, mga kapatid ko. Huwag maghinala. Amen po ba? Praise the Lord. Na kahit walang ginagawa, mga mahal, sinasaktan mo si wife, mga kapatid ko. Naku po, mga mahal, walang blessing na papasok sa ating buhay. Wala po. Sabi ng Bible yan, mga minamahal ko. Kung inaabuso natin si wife, kung binabaliwala natin si wife, mga minamahal ko, kung hindi tayo tapat kay wife natin, may mahal, you are wasting your time to pray, mga minamahal ko. Amen? Kahit sa pagdalo mo, mga mahal, baliwala daw po eh. Mga kapatid. Ang ganda po ng Word of God. Amen ba? Mga mahal. So number 1, mga kapatid ko, na ating natutunan dito ay nais ng mahal na Panginoon, mga mahal, na ang ama ng tahanan ay umiibig sa kanyang wife. Pangalawa, mga kapatid ko, God wants a father to be a good listener.
Kinakailangan naman ang husband, mga minamahal ko, ay nakikinig din. Amen ba? Dapat nakikinig din sapagkat unang-unang mga minamahal, sinabi ng Jeremiah chapter 33 verse 3, mga kapatid, handang makinig ang ating Ama sa langit sa ating mga dalangin. Tingnan niyo mga minamahal ko. Book of Jeremiah, chapter 33, verse 3. Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things, which thou knowest not. Amen. Sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 33, versikulo 3, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahirap na hindi mo na nangalaman. Amen. Tingnan niyo sinasabi ng ating napakabait na Ama sa langit. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. Handa siyang makinig sa atin. So God is a Father who listen, o mahal, sa ating mga prayer, sa ating mga panalangin. So the first duty of love is to listen. Amen. Umuusbong po ang pag-ibig natin sa mahal na Panginoon, nanggagaling po ito sa unang-una pakikinig ng Word of God. Kapag sinabi mong minamahal ko ang Diyos, iniibig ko ang Diyos, pero hindi tayo nakikinig ng Word of God, may mahal, wala tayong totoong pag-ibig sa Diyos. Amen ba? Doon nagsisimula yan. Kapag nakikinig ka ng Word of God, minamahal mo yung pakikinig mo, mahal, uusbong doon yung pag-ibig. Kapag may pag-ibig ka sa dakilang Diyos, Panginoon, susunod, mga kapatid, iibigin mo yung pamilya mo. Iibigin mo si wife. Iibigin mo yung beloved children. Panginoon. Amen. So listen to the Word of God. Amen ba mga minamahal ko? Praise the Lord. Sapagkat ang mahal na Panginoon mismo, mga minamahal nagsabi, my sheep hear my voice. Yung mga tupa ko nakikinig sa akin. Amen? Pangatlo po ay God wants a father to bless his children and his wife. I-bless mo sila lagi, Panginoon. Amen. Lagi mo silang palakasin, mga kapatid ko. And number 4, the Father God looking for is a disciplinarian. Disciplinarian, mga minamahal ko. Mahal na mahal mo ang anak mo, mga minamahal ko, ayaw mo siyang makita na siya'y umiiyak, kahit nagkakasala siya, wrong. Mga minamahal, mali yun. Kung ayaw mo siyang nakikitang umiiyak, ikaw ang paiiyakin yan, mga mahal, pagdating ng panahon. Amen po? Lahat magsabing, praise the Lord, mga kapatid. Proverbs chapter 13, verse 24, he who spare his rod hates his son, but he who love his children or love him, discipline him promptly. Tingnan niyo, mga mahal. Ang nagmamahal daw, umiibig daw sa kanyang anak, ay nagdidisiplina. Si praise the Lord. Dinidisiplina, mga minamahal. Kaya mga kapatid ko, napakaganda po ng ating aralin ngayon, mga mahal, para po ito sa ating pamilya. Amen ba? Proverbs 23:13, mahal, basahin natin. Proverbs 23:13. Book of Proverbs, chapter 23, verse 13. Withhold not correction from the child, for if thou beatest him with the rod, he shall not die. Amen. Pag pinalo mo yung anak mo, hindi naman pala siya mamamatay eh. Ngayon, mahal, maayos nga yung kanyang buhay. Tingnan natin sa Tagalog po, beloved. Ayon sa Kawikaan 23, versikulo 13. Huwag mo ipagkait ang saway sa bata, sapagkat kung iyong hampasin siya ng pamalo, siya hindi mamamatay. Siya hindi mamamatay. Kapag pinalo natin siya, ibig sabihin, minamahal natin siya. Amen po ba? Ngayon, mahal. Kaya yung mga bata na dumaan po sa palo, mga kapatid, paglaki niyan, disiplinado yung mga yan. Amen? Kaya tingin pa lang ni nanay, ni tatay, ngayon mahal, alam niya na. Amen ba? Praise the Lord. Ngayon mahal, mga anak naman, mga kapatid, makinig kayo, mga anak, mga minamahal. Yung magulang, si tatay, si nanay, ang unang nagturo sa inyong magsalita. Amen. Amen. So, huwag nating sagutin yung ating magulang. Amen. Ang bilis ng amen natin. Amen.
Mga anak, mga inmahal, kayo po ang tatayo darating ang panahon sa amin pong mga yapak. Kayo po ang susunod, mga inmahal, na tatayo sa aming mga tungkulin sa church. Amen ba? Kaya kung wala pong mga anak, mga minamahal, na magiging disiplinado at maayos, mga kapatid ko, sa kanilang pamumuhay, paano magpapatuloy ang gawain, mga mahal, sa Alas-Asin, Bataan? Kung kami po, mga mahal, ay kunin na ng mahal na Panginoon, sino ang susunod, mga mahal, na tatayo dito para pangunahan po ang banal na gawain sa lugar na ito? Amen? Hindi po sa aming henerasyon natatapos ang church. Mga minamahal, kayo po ng mga kabataan na naririto, mga kapatid, kayo po ang pag-asa ng ating church. Kaya mga minamahal, huwag niyong hayaan, mga kapatid ko, na suwayin, mga kapatid, yung mga payo, yung mga paalala ng ating mga magulang. Amen? Dahil diyan, mga minamahal ko, kayo po, mga kapatid, ay huhubugin ang dakilang Diyos ng kanyang salita. At darating ang panahon, kayo naman, mga mahal, ang magpapatuloy sa church. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord, mga kapatid. Kaya God wants a father who is a leader naman. Dapat leader tayo ng ating mga anak. And God wants a father who will praise his wife, mga kapatid ko. Amen. Alam nyo ba, mga minamahal, ang mga wife natin, napakahalaga niyan. Sabi nga ng talatang Proverb 31:28, ako na magbabasa, nagsisibangon ng kanyang mga anak at tinatawag siyang mapalad. Gayon din ang kanyang asawa at pinupuri niya siya, mga kapatid ko. Ito po yung wife. So the best investment of your life is praising your wife, husband. Why? Husband, kung ano ka ngayon, kung saan ka ngayon, hindi mo mararating yan kung wala si wife sa likod mo. Tama? Husband, kakausapin ko po kayo. Husband, hindi mo mararating yan, kinalalagyan mo ngayon kung wala si beloved wife na nasa likod mo, na nag-aalalay sa iyo. Amen ba? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Kaya mga mahal, grabe kung paano tayong minahal ng ating mahabait na Ama sa langit. Nakita natin ang reflection, mga mahal, pag-ibig ng ating mahal na Ama sa langit sa pangangalaga sa atin ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida sa ating mga kaligtasan. Mga mahal, ganun din po, ipasa natin sa ating mga anak, mga kapatid, yung pagmamahal, yung pag-aaruga, mga mahal, yung pagdisiplina, at mga minamahal, paghubog sa ating mga anak, pagkatakot sa mahal na Panginoon. Amen po ba? So tumayo po tayong lahat, mga mahal. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus.
courts I will enter. Makers of heaven and earth, I tremble in your holy presence. Glory in your sanctuary. Splendor and majesty, Lord, before you all night adore you. All the earth will declare that your love is everywhere. The hills will exalt, seas will sound. Hear the praise, joyful cry, praising you, and so will I. And new song I sing, Lord, I will glorify and bless holy name. Will declare that your love is everywhere. The field will exalt, sing with sound. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hear the praise, joyful cry, praising you, and so will I. And a new song I sing, Lord, I will glorify and bless your name. Will declare that your love is everywhere.
Lord, praise the Lord, amen. Hallelujah. God bless you po. God bless you po, Brother Preacher, Brother Neil Guzman. Hallelujah. Sa salita ng ating pinakamahal na Panginoon, kumpleto po ang magturo ang ating dakilang Diyos. Hindi lamang langit ang kaligtasan ang nais, hallelujah, ibigay sa atin ng ating pinakamahal na Panginoon. Pati ang ating pamumuhay, hallelujah, tayo po ay tinuturuan ng ating pinakamahal na Panginoon. Ganun po pag umibig ang ating dakilang Diyos. Kung ating pong i-shortcut, ating i-summarize, ano ang sabi? Huwag po tayo lumayo sa salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Ating palapakan po ang ating dakilang Diyos. Higit pa raw sa kayamanan, higit pa sa ginto, hallelujah, ang kalaman, ang salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya maraming salamat sa ating dakilang Diyos sa tunay na ebanghelyo ng kaligtasan, kompleto, hallelujah, ang mga katuruan, turo ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya sa ating mga panalangin, patuloy po tayong magsusumamo sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, na ang mga bawat pamilya ng iglesyang ito ay maabot po natin ang pinapagawa sa atin ng ating pinakamahal na Panginoon. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos, di sa mga anak, hallelujah. At hindi po ipanalangin, hallelujah, sa panalangin po nating Pastor, hallelujah, na tayo po ay makasunod sa pinapagawa, utos ng ating pinakamahal na Panginoon. Tayo po manalangin, patuloy po tayo magsusumamo sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Tayo po'y manalangin, hallelujah, yes po, hallelujah, dakilat mo pagpala naming Ama, Heavenly Father, sa mga kaparehang pangalan mo po, aming pinakamahal na Panginoon. Maraming salamat dakilang Diyos sa mga salita na inapakinggan. Maraming salamat mahal na Panginoon sa mga aral na aming narinig sa umagang ito o sa maghapong ito dakilang Diyos. Opo, aming pinakamahal na Panginoon, narito po yung mga anak, yung mga hinirang, yung mga piniling mga anak dakilang Diyos. Sa pauna panangin po ng aming Pastor Lista Dalmita, patuloy po kami nagsusumamo, sama-sama nagpapakumbaba. Mahal na Panginoon, humingi po kami ng kapatawaran sa lahat-lahat po na yung mga pagkukulang, sa aming mga pagkakasala at pagkakamali. Patawarin niyo ang bawat isa amin dakilang Diyos. Patawad po, mahal na Panginoon. Patawad dakilang Diyos. Ayaw po namin nabuhay ang kasalanan. Tulungan niyo po ang bawat isa amin, mahal Panginoon, ang bawat membro ng pamilyang ito, ng banal na iglesia, dakilang Diyos, hallelujah, na magkaroon ng takot, hallelujah, sa iyo, dakilang Diyos, takot sa pagkakasala sa iyo, at pahintulutan, mahal Panginoon, na yung mga salita, ang sa mamamagitan, hallelujah, sa bawat membro ng banal na gawain, O God. Dalangin din po namin, dakilang Diyos, patuloy pa kaloob mahabang buhay, kalakasan, kalusugan, pangatawan, para sa aming Balibnawal Pastor, Jesus Almida, sampo ng kailang mga anak, kailang mga alas sa buhay, at patuloy pagpalain yung mga anak sa dakong narito, dakilang Diyos. Patuloy po na ang pangalan ng banal iglesia sa dakong narito, alisin yung mga problema, karamdaman, panglupay-pay, panlalamig, dakilang Diyos. Patuloy yung pagpalain ng bawat isa amin at patuloy gamitin sa kaligtasan pa na maraming kaluluwa, mahal Panginoon. Ito po ay inyong samot dalangin sa mga parang pangalan ni Jesus at magsabing Amen. Amen. Praise the Lord. At ating po, hallelujah, ilihan sa ating sarili, sa ating mga pangailangan. Alam ng ating dakilang Diyos, sa ating mga pangailangan, hallelujah. Nais ng ating pinakamalapin ng bawat membro, hallelujah. Bawat problema, alisin. Bawat karamdaman, alisin. Hallelujah, hallelujah. Ang ating mga problema ay ating sabatain sa mga parampalan ng ating dakilang Diyos. Isipin po natin, kamay po natin, Pastor, ang siya po naglilihan sa bawat isa atin. Hallelujah, hallelujah. Tayo po'y patuloy, hallelujah, na sumampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin. Upo dakilat mo pagpala naming Ama, Diyos ng mga Panginoon sa lahat, mahal ay Panginoong Jesus. Hallelujah. Narito po yung mga hinirang ng mga anak, mahal na Panginoon. Ang bawat isa amin ay mayroong mga pangailangan sa iyo, dakilang Diyos. Batid niyo po mga problema, mga karamdaman, mga panglupay-pay, mga panlalamig, dakilang Diyos. Ni mga kahirapan, mahal na Panginoon, lalo tigit sa aming pamumuhay espiritual, mahal na Panginoon. Nais po namin ito'y paabot sa iyo. Ayusin niyo po ang bawat ng mga problema, O God. Alisin mga problema, karamdaman, hallelujah, panglupay-pay. Ibalik niyo po ang unang pag-ibig sa iyo, dakilang Diyos. At sa pangunang panalangin po ng aming beloved Pastor, Wildis Dalmida, yung in-time prophet, O God, sa mga parang pangalan mo po, mahal na Panginoon, in the mighty name of Jesus, aming sinasaway lahat ng uri na gawa ng kaaway. Di mo yung mga problema, kahirapan, panglupay-pay, wasak na pamilya, cast out in Jesus' name. Kaguluhan sa pamilya, cast out in Jesus' name. Mga masamang ugali, pride, vainglory, carnality, kahirapan, cast out in Jesus' name. Lahat ng karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, rayuma, cast out in the mighty name of Jesus. Be healed, be healed, be healed in the mighty name of Jesus. All vices be gone.
all problem solved sa mga parang pangalan ni Jesus. Demons, cast out, cast out, cast out, cast out in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Patuloy po natin, papurihan natin pinakamahal Panginoon sa pamamagitan natin pag-igawali. Praise the Lord. May kasamang lukso po, sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ating palapakan natin, pinakamahal na Panginoon. Maraming salamat sa ating nakilang Diyos, sa tagumpay na kanyang malalagawain. Maraming salamat sa matamis na presensya ng ating nakilang Diyos. Na patuloy po tayo, pinagpapala, patuloy po tayo, hallelujah. Tinutugon ng ating pinakamahal Panginoon. Alam po natin lahat yan. Yun po, hallelujah, dahil sa panalangin po ng ating Lord Pastor Wildis Dalmida. Amen. Praise the Lord. Patuloy po natin. We love you in the Lord, but there is Jesus loves you more. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. At sa ating pagpatuloy, narito po tayo ngayon sa ating mga announcement. At narito po ang ating beloved elder, Brother Tani Truyo, sa ating mga announcement. Maganda po, hallelujah, ilan sa ating beloved adults, choir sister, para sa special love offering. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved preacher, Brother Eddie Grafani. At ang minamahal, bago ito dumako sa ating mga announcement, tayo muna kukuha minamahal ng special offering para pumanahal ito sa mga proyekto dito sa Baysambahan ng Malapinoon na dapat matapos minamahal. Kaya po minamahal tayo po nag-ipon para po minamahal sa ating mga proyekto na yan. Praise the Lord. At sa inyo pong ibigay minamahal, taas po ninyo. Ito po ipanalangin team beloved Brother Jubin Paraiso. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you po. Manalangin tayo mga inamahal. Hallelujah. Opo, dakila namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo po aming pinakamamahal pa rin Jesus. Hallelujah. Sa unat dalangin namin ginagalang mahal Pastor Willis Rata, dakilang Diyos. Hallelujah. Narito ang buhat sa amin, mahal pa rin sa dumadalangin, mahal pa rin Jesus. Hallelujah. Narito kami, mahal pa rin sa aming special love offering, dakilang Diyos. Iyong basbasan, mahal pa rin Jesus. Hallelujah. Ang mga kapatid na matatapat, mahal pa rin Jesus, na magbibigay iyong mga pagpalain, dakilang Diyos. Makalibang beses, dakilang Diyos, ibalik, mahal pa rin sa kanila. At sa iyong mga kapatid, dakilang Diyos, na gustong magkaloob. Ngunit sa kawalan, mahal pa rin Jesus, pagpalain mo rin po sila, mahal pa rin upang sa mga susunod na gawain, dakilang Diyos, sila rin po yung makapagbigay, mahal pa rin Jesus. Hallelujah. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Pagpalain ka ng Diyos, iibigin ka rin niya, magbigay at bigaya ng maraming biyaya. Siksik, bigat, umapaw, ang ibabalik sa'yo. Yan ang buhay ng Kristiyano kay Jesus. Pagpalain ka ng Diyos, iibigin ka rin niya, magbigay at bibigyan ng maraming biyaya. Siksikin, bigat, umapaw, magbabalik sa'yo. Yan ang buhay ng Kristiyano kay Jesus. Pagpalain
the Lord, God bless beloved adults choir. At ang minamahal tayo po ako na sa ating mga announcements sa mga gawain po minamahal dito sa Pastoral House ng Alas Asin, Maribeles, Bataan. 3 beses po minamahal ang gawain dito sa loob ng isang linggo. Miyerkules, Biyernes at Linggo minamahal ang gawain dito. Ang Miyerkules, ito po ang ating midweek service. Nagsimula po minamahal ang 1:00 ng hapon hanggang 5:00 ng hapon. At sa araw naman ng Biyernes, ito po ang ating overnight prayer. Nagsimula po lang 9:00 ng gabi hanggang 4:00 ng Sabado ng umaga. At sa araw naman ng Linggo, katulad ngayon, ito pong ating general service. Nagsimula po minamahal ang 9:00 ng umaga hanggang 3:00 ng hapon. At sa atin pong radio program na mapapakinggan, ito po sa Jesus Miracle Hour, DCME, 1530 kHz sa inyong mga radio. Araw-araw din ito minamahal, Lunes hanggang Sabado, 11:00 ng gabi hanggang 12:00 ng hating gabi. At sa atin pong television program na mapapanood, ito po sa PTV4 o Channel 4. Ito po araw lamang minamahal ng Sabado, 10:30 ng gabi magsimula hanggang 12:00 ng hating gabi. At sa atin pong Jesus Miracle Hour, GMCIM, Alas Asin, Maribeles, Bataan. Araw-araw din ito minamahal na mapapanood. Ito po'y Lunes hanggang Sabado, 7:00 ng gabi hanggang 8:00 ng gabi. At sa ating pong prayer and counseling, ay pwede kayo makipag-usap sa ating beloved ordained preacher sa pamagitan ng cellphone o sa personal na pagkikipag-usap ng minamahal. Praise the Lord. At mayroon din po tayong lihans pagkatapos ating gawain. At ang minamahal, sa lahat po ng adults choir, lahat po ng finest choir, lahat ng youth choir, lahat ng children's choir, ay huwag muna kayo umalis minamahal. Mayroon pong pagbabati minamahal sa ating magpa-picture mga minamahal lahat para sa pagbati sa ating beloved pastor minamahal. Praise the Lord. Tayo po magpa-picture minamahal para po minamahal ating batiin lahat ng mga ama ng tahanan, lalo't higit sa ating beloved pastor. Praise the Lord. At ang ulitin natin, huwag muna kayo umalis. Lahat ng children's choir, adults choir, finest choir, youth choir, ay mayroon pong picture taking minamahal. Praise the Lord. At hanggang dito lamang po minamahal ang gawain sa araw na ito. Tayo po tumayo lahat minamahal para sa ating pagtatapos. Ito po ipanalangin kay beloved brother Domeng Jimenez. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin sa ating pong pagtatapos. Dakila at mapapala namin nga mamisan pa kami nagpupurit, nagpapasalamat sa matagumpay naming pananambahan sa araw na ito. Salamat po sa pagkilos mo po sa amin magmula pa po sa awitin ng joyful song, solemn song sa mga awitin ng mga choir. Salamat din po, mahal na Panginoon, sa mga patotoo na aming nadinig sa araw na ito na amin pong naging batayan bilang isang Kristiyano. At gayon din naman, mahal Panginoon, sa mga salita na aming napakinggan na naging aral po sa bawat isa sa amin upang ipamuhay po namin ang iyong kalooban. Salamat po, mahal Panginoon, sa mga kapatiran namin na patuloy na nagbibigay, sa patuloy na matatapat na kapatiran, mahal Panginoon, patuloy mo silang pagpalain. Mahal Panginoon, sa amin pong pag-uwi sa kani-kaniyang tahanan, patuloy mo po kami pag-iingatan at gabayan hanggang sa kami makarating sa amin pong tahanan natin. Balik mo po kami sa mga susunod na gawain. Pagpalain mo kami misang Pama. Ito ang aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen.